Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapayapaang taglay ang magpapalakas kaninuman. Sapagkat kung nalilito, nagugulumihanan ka, anong sigla ng katawan mong mararamdaman? Kaya mga mahal, muli sumainyo ang kapayapaan. Kapag nagbabahagi ka ng kabanalan, ang nakakadama ay nasisiyahan. Ang nakakunawa ay nagbabago ang diwa. Subalit yung mga walang pandama at walang pangunawa, para lamang nakatitig sa iyo na walang naririnig. Buhay ba ang Ama? Kaya't sino nga kaya sa tuwina ang tanong ng Ama ang magbabatang maglingkod sa kapwa niya? Samantalang ikaw na naglilingkod, marami ka rin pinagbabatahan. Akala ng iba pag naglingkod ay masayang masaya. Ngunit may mga pinagdaraanan ka man, maligayang puso mo't iba na hindi kayang ipaliwanag at hindi kayang madama ng marami. Subukan sa kanila mangyari. Tingnan mo kung maglingkod pa. Kaya nga yan ang tanong ko sa Ama. Bakit kami patuloy mo sinusubukan? Iba naman. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po, humingi ako ng tawad. Nagbilang tao ako. Sapagkat akala ng iba, aba, tuwan-tuwa ka sa kanila. Pero saan ka naman? Kahirap kayang magpakaganito. Kaya mga mahal, magnilay po kayo. Kung magbibilang tao, ayoko na. Pagbilang sa Espiritu, di ko kaya. Subalit salamat sa Ama sa tuwin ay nananaig siya. Sapagkat pinagbabasihan ko, hindi pagdaka ay sinusunod ko yung pumapasok sa akin. Binabasi ko yung buhay ko noon. Oo, malakas akong kumikita ako noon. Napaka-nervyosa ko naman at napaka-matatakutin ko. Oo, kumikita ako, lagi naman ako nagpapa-check up, lagi naman ako umiinom ng gamot noon. Ngayon, binibilang ko maglalabing-3 na hindi pa ako umiinom ng gamot. 13 taon nang nakaligtas ako sa mga... Minsan sabi ko, bumabara na lang yata sa lalamunan ko. Sapagkat ang sabi ko noon, bakit kaya ganito katawan ko? Lagi ako may sakit. Ba't yung iba kalulusog? Ang dami kong tanong sa Diyos noon. Napakarami ko pong tanong sa Diyos noon. Nasabi ko, bakit may mayaman? Ba't kami mahirap? Bakit mayroong pandak? Ako pa yung naging pandak, di pa ako naging matangkad. Pero salamat sa Panginoon at pinaunawa niya sa akin ang buhay. At yaon po ang kinatatakutan kong sa akin muling magbalik. Kaya ako'y nagsusumikap at nagsusumakit. Kaya huwag po ninyong magmasidlang kayo. Huwag po kayong nakamasidlang para ba kayong utang na loob pang paglingkuran kayo. Sa totoo lang po, minsan nasasabi, utang na loob ko pa ba sa'yo? Ba? Karami kayang dapat gawin ang buhay na ito. Huwag naman po kayo magagalit sa prangkahan at katotohanan. Sapagkat ito lamang po ang nais kong magpakatotoo ako sa inyo. Kung minsan yung tao nagbabait-baitan, masama naman ang ugali niya, mas maganda na po yung tapatan. Kaysa doon sa nagmamabait-mabaitan kay masama pala ugali mo. Naku po'y totoo ang sinasabi ko. Sapagkat tayo kung dayain kayo't lokohin ko kayo. Kaya kung ako'y masama ang loob, hindi ako lalabas sa inyo. Kung napipilitan lang ako, di ako maglilingkod. Sapagkat para ko nang dinaya ang sarili ko.
Baka paglabas ko rito, nakatanga ako. Walang ibigay ang banal na espiritu. Kaya, mga mahal, magtibay po kayo. Manalig po kayo. Magtiwala kayo. Yung ginagawa sa inyong sakripisyo, pahalagahan nyo naman. Hindi yung gusto nyong magsigaling, wala naman kayong magagawa at ginagawa. Dapat may ginagawa po kayo. Ano ang ginagawa nyo? Paniniwala, pagtitiwala, pag-asa, pag-angkin, at pagtanggap. Hindi yung basta na lang kayo naririto, nakikinig, bingi naman. Nakamasid, bulag naman. Buhay, patay naman. Sa katotohanan. Huwag po. Tandaan po ninyo, kahit 10 beses na manalangin ka sa maghapon, kung hindi ka totoo sa Diyos na totoo mo, na dapat ay kilala at tanggap mo, baliwala lahat yun. Nalalagpasan mo lang ang maghapon araw-araw dahil buhay ka pa. Dahil mabubuhay ka pa at binubuhay ka pa, wala pang takda ang araw mo. Subalit lahat ng masamang gawa, may kaparusahan. At lahat ng mabuting gawa ay may gantimpala. Yan po ang pawang katotohanan na hindi ko pinananalumpati, kundi sinasabi ko ang pawang totoo. Kaya, kung may takot ka na, takot kang lumabag sa kalooban ng Ama. Takot kang hindi sumunod sa Kanya. Bakit po? Bakit ka nakasusunod? Sapagkat sa mga nakikita mong hiwaga at ginagawa niyang himala. Katulad po kahapon, habang kami magkakasama, nagkandasukay ang bata. Subalit nang sinabi niyang, tumindig ka, haplusin mo eka ang tiyan ng bata. Nakakain at kayo tinanong ko'y naglalaro, nag-aral, nakapasok. Gumawa ka ng mabuti, nagpagalak ka, nagpasaya ka, pagdating mo, mayroon kang pamangkin mo, nagsusuka. Pamyamya, papasok ka sa bahay, may text ka, anak mo. Parang tatarangkasuhin. Di ka ba makapagtatanong niyan? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Mabuti na lang, hindi ako tinatalo ng aking kaisipan. At yan po ang pinakamahalaga, huwag kang patalo sa udyok ng damdamin mo at udyok ng isipan mo. Sapagkat kapag yan ang nanaig, ayaw muna, tama na, tugot na, bahala kayo, tao. Di ba ga? Ngunit ang wika ng Ama, magbata ka anak ko, ang tumanggap sa akin at mula sa iyo ang pagtanggap, may ginawa ka sa akin. Subalit, ang di ako tinanggap at nakilala sa iyong katauhan, wala ka ring pananagutan. Kaya't ang sino mang nakatanggap sa katauhan mo, na nakilala ako, sa iyo ang ganti ko. Kung magtatanong ka, ano po ginanti? Wala namang perang binigay. Ang ganti ay kapayapaan, kapanatagan. Kaya't kahit na ano pa yon, may lakas ang kalooban mo para harapin mo dahil ang Diyos mo ang umaaliw at nagpapalakas sa iyo. Naranasan nyo na baga iyaon? Kung naranasan nyo na, buhayin nyo sa tuwina at huwag nyong loobing mamatay, sapagkat aanhin mo nga ang salapi kung hindi ka mapatawa. Aanhin mo ang salapi kung hindi ka mapasaya. Aanhin mo ang salapi kung di ka mapaligaya. Aanhin mo ang salapi kung di ka maililigtas. Aanhin mo ang salapi kung sa impyerno ka tutungo. Mga mahal, kay buti ng Ama. Hindi ito paghihikaya, pag-akit, kundi ito'y pakikipag-totohanan. Sapagkat yan ang pawang totoo, mga mahal. Hindi mo kailangang mang-akit ng kapwa mo para sumunod sila sa iyo. Hindi mo kailangan dayain ang kapwa mo para paniwalaan ka. At hindi mo kailangang pilipitin mong salita ng Ama para matuwa ang kapwa mo. Ang totoo sabihin mo. At sabi nga po, habang nakahiga, ayan ang patuto ang isang alagad.
Nagpunta ako sa CR, kagagaling ko lang. Hindi naman mabaho, hindi naman mapanghi ang CR namin. Pumasok na po siya sa kwarto. Kapatid na nene, may naamoy ka bang mapanghi? Wala naman po. Pakitingnan mo nga ako, nakahiga po kasi ako nagpapahinga dahil katatapos. Pagod ng mata, ginamit ang utak, ginamit ang balikat, pati daliri. Nasabi ko nga po, pati pala ako sa Facebook ngayon pwede nang tumawag. Kaya nakakatuwa. Pabor, kontra pabor, ang mga nilikha o ginawa ng tao sa lupa. Sapagkat yung mga nasa ibang bansa, sa pamamagitan na lang ng cellphone, ng Facebook, nakakatawag sila. Kaya magugulat ka na lang. Habang nagtatype ka, may papasok ng tawag. At makita mo kung sinong pangalan nun. Di, siyempre, maantala ka. Sasabutin mo, ibang bansa. Kay buti ng Ama, kontra pabor ang mga ginawa ng tao. Sa mga gumagamit sa kabutihan, nakakabuti. Sa ginagamit sa masama, sumasama sila. Mga minamahal, ano po ang ibig sabihin? Ayan. Kapatid na nene, pakisarado mo nga yung CR namin kasi nakaiga ako Naamoy mo ba? Mapanghi ba yung CR namin? Wala naman pong makapanghi. Yan, kako ang patotoo. Kung alam mo lang kako pinagbabatahan ko. Kako sa dating buhay ko kahit na simple lang ang bahay namin, kahit na wala ako naamoy na mapanghi, ganyan. Bakit po? Paligid ka na ng babaho. Eto po sasabihin ko, huwag kayong magagalit, Pakiusap naman po, huwag kayong umiihi doon. Sapagkat kapag ganyan ang hangin, amoy na amoy po doon sa tahanan namin. Mapanghe. Yung iba po, umiihi, nagre-reklamo na rin ang kapitbahay. Ang sabi sa akin, Apo, baka naman pwede mo pakisabi sa mga pasyente o kaya sa mga tagasunod na huwag naman po silang umiihi doon, Eka. Ha? Umiihi sila doon? Hindi na kako katakataka. Kung kako din, may CR na binubuhusan, umaalis kako sila, marumi. May tubig naman. Kaya, kung hindi po sa Diyos, magbabata pa ba ako? Sobra-sobra na. Sobra-sobra na po. Wala namang akong bayad. Hindi naman inuupahan ang bakuran na ito. Hindi rin binabayaran ng mga alagad. Sa dating buhay ko po, kahit simple ang buhay ko, ang pinakaayaw ko ay may naamoy ako. Kaya hindi ko titigilan ang CR ko hanggat hindi mabango. Pero ngayon po, binabata mo ito. Tinitiis mo alang-alang sa Diyos na nanawagan sa iyo at tinupad mo ang atas niya. Subalit nawa naman po, matutong mahabag ang pinaglilingkurang walang bayan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ilan ang CR? Sa patnubay ng Ama sa kalooban niya, 2 dito, 2 po diyan. Hindi kayo sisingilin at di kayo siningil. May sumingil na po ba sa inyo? Sabihin niyo po kay Tulpo. Pinatawa ko lang po kayo. Wala pong kinalaman si Tulpo roon. Sabihin niyo po sa akin at sisitahin natin kung bakit naningil. Salamat po sa inyong mga handog, mga dinadala nyo kung minsan ay puto, suman. Pero ang totoo po niyan hindi naman ako kumakain. Mga kende, hindi ko po ito sinusumbat. Pero dapat nyo pong malaman paminsan-minsan, baka sakali naman pong magising at matauhan, maawa naman po kayo sa akin. Buhay po ang Ama. Mahal na mahal po ako ng aking mga lingkod na napili ng Ama. Mga kaps, alagad, hindi po nila ako binibigyan problema. Salamat po sa kanila. Sa mga ilang taga-sunod na tapat, hindi po nila ako binibigyan problema. Salamat po sa kanilang mga totoo sa akin at tapat sa akin. Kung ano man po ang nagiging problema, kailangan pera, bayad sa kuryente, hindi na po ako pinananagot diyan.
buhay ang Diyos. Malaman mo na lang, bayad ang kuryente, sapagkat ayaw nila akong mamblema, marami na daw akong dinadala. Salamat sa mga umuunawa sa akin at nagmamalasakit. Subalit kung sino pa yung totoo mong pinaglilingkuran, silang walang malasakit. Huwag po kayong magagalit, sapagkat ito pa po, may mga pasyente nang dahil sa nawala ang tsinelas ay hindi na bumalik. Kung naman po kayo ay kukuha ng tsinelas, siguraduhin yung inyo. Katagal na pong problema nito. Marunong pang mamili, habayanas. At kung nagtungo po kayo dito walang tsinelas, umuwi rin po kayong walang tsinelas. Huwag naman kunin yung may tsinelas, kawawa naman. Ano po ba? Paano po ba tayo nakikipagtotoo sa Diyos? Kami po mismo na naglilingkod sa inyo, hindi namin kayo pinahihirapan. Bakit kayong pinaglilingkuran namin ay nagpapahirap sa akin? Kaya kapag ang tiningnan ko po ay ang mali, sasarado ko na itong dambanang ito, tatahimik na ang buhay ko. Wala nang magulo sa bakuran, wala nang mangangalat, wala nang magwawalis na mga alagad. Hirap na rin po. Wala namang bayad. Pagkagising, linis ng buong makiligid na ito, sulong, map. Pagdating ng mga tao, bakas ng paa, puro putik kong misan. Balat ng kende, nakaiwan diyan. Hindi po ako galit, tuwan-tuwa ako. Ano po? Kaya lamang, ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwag. Nakikiparada lang po tayo. Wala po tayong espasyo. Panalangin niyo pong bigyan tayo ng maluwag ng Diyos. Kung mayaman lang po ako, bibili ako ng maluwang-luwang. Wala po akong kayamanan At saka hindi naman po ako pinaglingkod ng Diyos para yumaman. Ako po'y pinaglingkod ng Diyos para yumaman sa aking pananampalataya at sa aking pagkilala sa Kanya. Hindi ako pinaglingkod ng Diyos para yumaman sa lupa at magpayaman sa lupa. Kaya ang aking pinayayaman ay ang aking kaluluwa. At ang aking nililigtas ay ang aking kaluluwa. At kaligtasan ng iba ang hinahangad ko, hindi lang ng aking sarili. Kaya po, kung para sa inyo ay mali ang ginagawang ito, alin pa ang tama? Kung para sa inyo hindi ito totoo, sino pa ang totoo? Abay, humanap na po kayo ng totoo, baka may makita kayo. Ano po? Pero sa totoo lamang po, siguro po, kung magbibilang tao, walang maglilingkod ng ganito. Ano pong ipaglilingkod man ito? May naibigay sa iyo ng konti, sinusumbat ka pa pag hindi gumaling. Bay, huwag ka magbigay kahit ano. Hindi ka naman sinabihan na magbigay. Ano po? At totoong-totoo po, aminin ko sa inyo, sige, pinagdala mo ako ng abukado, isang supot. Nakailang kaya ako? Pinagdala mo ako ng chocolate. Pinakain ko kaya lahat yun sa mga anak ko? Sa totoo lang po. Hindi po ako nagmamagaling sa inyo at di ako nagyayabang. Tamang-tama, totoong-totoo lang po ang sinasabi ko. Hindi ko sinabing banal ako. Kaya nga po nakapagsasalita ako ng ganito dahil nagbibilang tawa ko Dahil hindi po ito yung ulat ng banal. Hindi po ganito ang pagsasabi ng banal. Ito po ay pagsasabing pangtao, pag-uulat na pangtao. At binigay ng Ama Mabugil bilang tawa ko para maiulat ko po ang pangtaong gawa. Buhay bang Ama? Pangtaong gawa po ito, pangtaong ginagawa, kaya pangtao na pag-uulat. Ngunit mamaya po, pangkabanalan, kaya doon nyo makikita ang malaking pagkakaiba. Kaya mga mahal, ang dalangin ko't hiling sa Ama, wag akong matangay ng pagkatao ko. Sapagkat pag natangay ako bilang tao, ayoko na po. Ayoko na. Talagang ayoko na.
Bakit po? Ilang taon na ako naglilingkod, wala naman akong niyayaman. Hindi ako yumayaman. Ang tanong, may bayad ba? Salamat po, purihin ang Ama, at sa pamamagitan ng kanyang kaloob, maraming nakikinabang. At kung lahat ng nakinabang ay nadama ang Ama at kinilala ang Ama, dapat nagbagong buhay. At kung nagbagong buhay, may malasakit sa kapwa, may pagmamahal. At kung may pagmamahal at malasakit sa kapwa, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kapag ka naging suplada ka, suplado, kasuplada ka niya po, kung kasuplado ka ng asawa, sino namang matutuwa? Kawawalis mo pa lang, meron na namang dumudura. Minsan po, plema pa. Mawawalis mo diyan. Napakahina po ng sikmura ako sa mga ganyan. Pero salamat sa Ama, pinatatag ako. Pinatibay ako. Isipin nyo naman po ang mga basura nyo at libag na tumatapon sa bakurang ito pag binabanyusan kayo. Ang panghe na iniihi sa bakurang ito, kaya umaalingasaw. Mga mahal, maawa naman po kayo. Baka sa aking pagkatao'y magbalik ang pagkasuplada ko. Hindi nyo na po ako makikita rito sa dambana. Pwede naman po ako magpakabanal ng sarili ko. Yamang nakilala ko na ang Diyos, gawin ko na lang yung tama at mabuti, hindi pa ako mapapagod. Tama po ba? Kaya lang ang sinusunod ko po ay eto. Anong silbi ng ilawan kung nasa ilalim ng mesa? Paanong masasabing nasa liwanag ako kung tinatago ko? Kaya nilalantad ko po ito sa inyo at gusto ko'y mabahiran kayo ng liwanag ko. Pupunta ka sa isang dako, may makikita ka. Ay, magmamano, hahabol pa. Ay, po, pasensya ka na, hindi na ako nakakapunta. Bakit nagtanong ba ako? Nangangatwiran pa. Hindi naman ako nagtatanong. Para lamang may masabi, pero natutuwa po ang puso ko sapagkat kahit papano, nakaalala siya. Subalit mayroong iba. Nako, sabi pa kunwari hindi nakikita. Ay, si Apo Kunching yata yun. Tatago pa. Ay, nakakatawa. Nakakatuwa. Ano po? Mga mahal, magnilay po kayo. Opo. Oo. Sabihin na natin, marami ang gawain. Hindi naman kayo pinipigilan kung saan nyo gusto. At hindi kayo pipigilin kung saan nyo gustong tumungo. Lalong hindi sasabihin sa inyo, dumito kayo. Ngunit 100% sasabihin ko sa inyo, kaya hindi kayo makabata rito, ayaw nyo ng totoo. Sapagkat dito tinatama lahat. Sapagkat dito inaakma lahat. Ngunit kung di ka pa totoo, talagang lilisan ka. Ano naman? Basta wag lang ang lumisan, ay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang sabi niya sa akin at habilin, sumunod lamang ako. Huwag kong alalahanin ang sino mang magagalit, magdaramdam. Sapagkat ang sino mang nagdamdam sa aking salita at gawa, hindi totoo sa akin. Kaya po kahit na sino pa ang magalit, susunod pa rin ako. Bakit? Sapagkat hindi ko naman alam kung galit ka eh. Pero ang Diyos alam niya kung galit ka. Kaya ka tumalikod kung nagdamdam ka, hindi ko naman alam. Dahil hindi kita kilala at hindi na kita hahabulin, hahanapin. Subalit ang Ama alam niya. May malilihim po ba sa Kanya? Kaya kung nagalit ka ng lihim sa akin, nagdamdam ka ng lihim, hindi ko pananagutan. Sa Kanya ka managot. Kaya po ako, araw-araw, pataw. Sapagkat wala akong alam na nilason ko, minura ko, at minulestya ko. Hiningan ko. Subalit, hindi po ako magmamagaling sa inyong wala akong natatanggap. Hindi ako magsisinungaling. Meron po.
subalit hindi sa inyong mga pasyente. At kung mayroon man po, ilan lamang sa daliri ko. Hindi pa napupuno ang daliri ko sa mga anghel ko. Tulad ng sinabi sa akin na hanggang ngayon ay natutupad at nagaganap. Anghel po bang matatawag yung kapag nagregalo sa iyo ng birthday mo? Anghel po bang matatawag yung kapag binigyan ka ng anniversary at Pasko, bagong taon, at pasalubong kung may dumating galing abroad? Hindi po anghel yon. Pasalubong o regalo. Tama po ba? Kaya, saan man dako ako makarating at magtungo, makalalakad ako ng diretsyo, hindi ko itatago ang aking ulo dahil wala akong nilolokong tao. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung sa palagay po ninyo, nakakagalit ang sinasabi ko, ikatwiran po ninyo, bakit anong nakakagalit? Sabihin po ninyo sa akin at manghingi ako ng tawad sa iyo. Kung dapat akong manghingi. Pero kung hindi, para sa akin wala pong masama. Sapagkat ito tinuturo sa akin ng Espiritu, bagamat ako'y bilang tao na nagsasabi sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sige po. Siya rin lang po at narito na. Ang sabi sa akin, tuloy ko pa. Lahat ng nagte-text sa akin, ibang bansa o saan man, hindi ako naniningil ng bayad. Subalit, hindi ko rin sinusumbat ang aking ginagastos. Mapakinabangan lamang nila ang kaloob na itong libre, pinamamahagi mo ng libre. Sandali po. Kung pakikinggan ko po ang sarili ko, ay hindi po ako ngayon maglilingkod. Bakit po? Kahapon sobrang pawis ko. Ang akin pong tagalagay ng pawis, hindi ako naalala ng pagpunas. Nahiya ko pong sabihin sa adoration na huwag niyo munang buksan ang aircon at papasok ako pawis na pawis. At hindi ko po pwede sabihin pag nakadatal sa akin. Siyempre po, nagbebendisyon, nakikipag-usap. Anong malay ko sa sakit mo kung di ako dadaluyan? Anong sasabihin ko sa iyo kung di ako sasabihan? Pagkatapos bilang tao, papasok ka sa malamig, pawis na pawis po ako. Kaya tumatakbo akong dali-dali, pero nalamigan na yung likod ko. Ayan. Pero hindi ako nagre-reklamo sa inyo. Sapagkat ang alam ko, itong katawan ko na ito, ang may-ari na ito, ay ang Diyos ko na pinaglilingkuran ko. Kaya kung papaano ito, binago niya ang isip, pananaw ko, pandama ko, pananalita ko, babaguhin din niya ang aking nararamdaman sa oras na gusto niya. Buhay ba ang Ama? Yan po ang dapat niyong matutunan, ang pakikipagtotoo sa pananampalataya. Hindi porket nananalangin ka, nananampalataya ka na. Hindi porket sumasamba ka, nananampalataya ka na. Ang gusto ng Ama, wag sa nguso, kundi sa puso. Sa puso, hindi sa nguso. Paano niyo mararamdaman siya? Ayaw niyo ng banal na salita niya. Ang gusto nyo, agad-agad, ura-urada, kamutin kayo. Sa katotohanan lang, hindi naman ang anuman ang nakapagpapagaling, kundi ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal na kapatid, magnilay kayo, magbulay kayo. Kailan matututunan ang katotohanan? At kailan gagawin ang katotohanan? Kung ang lahat ng pagmamasdan ay ang kapwa nila lang, wala nang taong magtitibay.
Sapagkat ang nagsusumikap at nagsusumakit magbagong buhay, patuloy na hinahatak ng mga taong walang pakialam. Kaya kung makikinig ka sa taong walang inalam kundi sarili lamang, pati ikaw, matatangay kang mabulagan. Madimlan kang muli sa iyong buhay. Kaya, kung matibay ka at gusto mo magbago, wala kang pakikinggan, kundi ang Diyos Ama mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. O katulad po ngayon, wala ba kayo naamoy na mapanghe? Ako po, malakas ang pang-amoy ko. Dahil papunta rito ang hangin, naamoy ko yan. Mamahal, magnilay po kayo. Huwag po kayo magagalit. Boses ko lang ito, pero hindi po ako galit. Hindi ko naman po maaaring pihitin ang boses ko para sabihin nyo na matuwa kayong marinig. Kung ano boses mo, kung anong tinig mo, ngunit ang tinig ng Diyos ay pakinggan mo. Buhay bang Ama? Ang tao kapag ayaw, maraming dahilan, maraming katwiran. Kapag gusto, madaling gawin. Tama baga? Yan ang gawin niyo po. At magagawa mong baguhin ang mali sa pananaw ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Aanhin mo yung nagpagalak ka ng kapwa mo na hindi bukal sa kalooban mo, pagtalikod ay minumura mo. May kakamtan ka bang biyaya at grasyang kapalit ng galak dun sa ginawa mo? Wala. Sapagkat ang tawag doon, pagpapaimbabaw. Kaya, yamang ginagawa mo ang tama, gawin mo ng totoo. At yamang ginagawa mo ang totoo, magpakatapat ka na. At yamang magpakatapat ka, kilalanin mong Ama. Doon magagawa mong maging ganap ka sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Iba't iba ang pangungusap ng tao at pagpapahayag. Subalit pakatandaan nyo, ang nagmula sa banal na espiritu ay nakikilala ng mga totoong nasa banal na espiritu. Kaya nga, nais mo bang makiisa sa kapwa-tao mo? Anong pakikiisa ang gusto mo? Nawa makiisa ka, wag lamang sa gawang pangmundo, kundi makiisa ka sa gawang pang-espiritual at kalooban ng Ama ang pangunahin at pagariin, upang sa mabuting ginagawa, doon magnasa at doon tumupad. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay nga ba ang Ama? Mula sa 1 Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol pa ang pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi ng matigas na pagkain. Sapagkat ito'y hindi pa rin ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan. At iya'y nagpapakita na nagpapakilalang makasalimbutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos. Hindi ba? Tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman. Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang puro na lang si Apollos.
Si Apollos, hindi po si pork barrel ha. Si Apollos, hindi si Apollos. Si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Marami ang tao nagsasabi, ay magaling eka si ganon. Ay magaling eka si ganyan. Ay magaling eka si ganon. Yun lamang pinagtatalunan pa nila at pinaglalabanan. Ano namang mapapala ninyo sa paglalaban na gayon? Hindi ba't kung sinong nagpapakabuti ay kilala ng Ama? At kung sino ang gumagawa, siyang nakikita niya. Kaya lahat ng nagpapakatotoo at mabuti ang gawa nila, alam niya ito. Kaya't hindi dapat paglaban-labanan ng kapwa-tao. Kundi kung ang Ama ang tinanggap mo, pabayaan mong diligan niya at patuloy niyang payabungin ang bunga ng iyong mga nakamtan mula sa Kanya. Subalit huwag mong pakialaman ang gawa ng kapwa mo. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan. Ang may kaloob, sinusuri ang lahat, hinahanap ang dapat, tinatanggap ang marapat. Kaya't ang tunay na kaloob ng Ama, kapag siyang tinanggap, matututo kang ganap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi mahalaga kung sino ang nangusap. Ang mahalaga kung ano ang tinanggap. Sapagkat ang sino mang nangusap ay taong katulad. Ngunit ang sino mang nagpapalagot, nagpapalawak, ang Diyos na walang maliw kung magdilig at magbigay ng buhay. Mga mahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, nais mo bang lumago ang iyong pananampalataya? Nais mo bang tumatag ang iyong pananalig? Huwag kapwa mo ang iyong usigin at masdan, kundi ang usigin mo yung sarili mong budi. Kung ikay nagkakamali o nagkakasala, ituwid at hanapin mo ang Ama, damhin mo sa tuwina upang palaguin niya ang mabuti pawa na marapat mong kamtan. Doon makikita mo kung paano kumilos siya. Siya'y Diyos ng katotohanan at Diyos na walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesus Kristo. Buhay nga ba ang Ama? Marami ang nagsasabi, puno iyan ng ganito, puno yaon ng ganyan. Ngunit hindi mo yan muna mapapatotohanan kung anong uring puno yan, hindi mo malalasap ang kanyang bunga. Kaya't gaano man katanda ang isang bunga, ngunit kung hindi pa hinog at hindi pa dapat pitasin, ay hindi mo pa malalasap kung anong tunay na lasa niya. At gaano man ito katibay na puno, hindi mo pa rin makikita kung totoong matibay at masarap ang bunga niya kapag hindi mo natikman ang bunga niya. Kaya't ang bawat bunga ay nagpapatotoo kung anong uri ng pagkapuno siya. Ngayon, mga mahal ko, hindi sa puno at pinatindig na puno ng Ama sumusukat siya, kundi sa mabubuting ginagawa at mabubuting gagawin ng mga anak niya. Kaya't pinamuno ka man at namuno ka kahit anong pamumuno, kundi ka karapat-dapat sa pananaw niya,
baliwala ang pamumuno mo. Kaya't hindi dapat paglaban-labanan ng lahat ng pinuno ang bawat pundasyon ng Ama sa kanila, kundi ang bawat pundasyon gawing matapat, marapat at maging ganap, upang ang kung paanong pinundasyon niya ay matibay, mapatatag na tuwiran ng bawat pinahaginan. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, maraming puno sa lupa, ngunit may mapait ang bunga't may nakalalason. Subalit nakalalason man kung gusto ng Ama na maging matamis ito at makabubutit magbibigay buhay, kaya niya pa rin gawin. Kaya't ang ibig ko lamang ituran, mga mahal, may nagawa bang lason sa kapwa nyo? May ginawa bang nakalalason sa inyo ang kapwa nyo? Tandaan ninyo, kung ang Amang mananahan at siya pa rin ang pananaigin, magiging balsamo pa rin ang lason sa inyo'y itinanim. Sapagkat ang lasong itong tinanggap ninyo na nakapagsisikip ng dibdib nyo, kung gagawin nyong mabuti, magiging isang halimbawa ng kapwa nyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kung papaano mo tatanggapin ang kamalian ng kapwa mo, ang tinanggap mo'y Ama. Kaya't kung paano ka naman tinanggap ng kapwa mo sa iyong kamalian, matuto ka. Sapagkat lahat ay may hangganan. Tandaan po ninyo, mga iniibig ko at minamahal ko, lahat may hangganan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninyo man ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan sa sanlibutan, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan: hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang mga gawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Kaya't huwag ipagmagaling ng tao ang kanyang ginagawa na pansanlibutan, sapagkat kailanman ay hindi mo maipagyayabang yan sa Ama, kundi ang maipagmamalaki mo sa Kanya at maipakikita mong totoo ka, ang paggawa mo ng mabuti na mula sa puso mo at kinilala mo ang gawa niya. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, waga sa tapat ang pagmamahal niya, walang bahid dungis ang mga gawa niya. Kaya't kung nanaisin ng sino mang makilala siya, tatanggapin ang kanyang mga mabubuti at magagandang aral. Doon sa isip ay pagninilayan, sa damdamin ay mananahan, upang maging templo kang tuwiran ng kabanalan niyang walang hanggan. Espiritu banal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Netkarameneyahanam, Netkarameneyahanam, Netkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At mamaya po, kung may magsisimba sa inyo, mga ngayon ay narito, marinig ninyo kung paano ang talinghaga tungkol sa maghahasik. At bayaan na po natin ito sa banal na misa.
Kung ito'y iuulat niya mamaya, magaganap ang kalooban ng Ama. Kung hindi, pagkatapos ng misa, tsaka ito, iuulat siya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Bagamat batid ko kung ano ang imimensahe mamaya, tinuran ko pa rin yaon upang inyong pagnilayan. Ang tao'y manghuhula, ngunit ang espiritu, tama ang gawa. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng galak at kasiyahan ang sayo'y tumanggap na, at patuloy mong patatagin patibayin ang matapat upang patuloy na magliwanag. At ang naayon pa sa sanlibutan at laman, kahabagan mo at kaawa nama, buksan mo ang kanilang pangunawa nang ikay makilala. Buksan mo ang kanilang pandama nang ikay madama. Mahabag ka sa kanilang kaluluwa, kundi magbabago sila pawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Ano po ang pagkakaiba ng tao at espiritu? Gawang espiritu at gawang pangtao. Ang gawang espiritu ay walang kalabisan at di nagmamalabis, kundi matuwid, tama, tumpak at marapat. Ang gawang sanlibutan at gawang tao, nagmamalabis sa kapwa-tao. Pagpalain kayo. May tanong baga? Kung wala, purihin ang Ama. Ang sabi nga, ang kalusugan ay biyaya at pagpapala, isang kayamanan. Subalit sa mga taong inaabuso ang sarili, hindi naalala ang bandang huli. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Hindi na nag-iihip, subalit alang-alang sa nais kang gumaling. Kapag tinanggap mo, may mababago sa mata mo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama?
Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lagi niyong tatandaan, mabuting mabuti siya. Dakilang dakila, tapat at mahiwaga, tunay na walang maliw, noon, ngayon at kailanman, ang gawa niya sa lupa. Kaya't kung matitigib lamang ng tunay na pagtitiwala, makakamtan nyo ang mahiwagang gawa. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna, walang masakit sa kanya na di niya ginawa sa kapwa niya na di siya rin ang nasyahan. Subalit, ang masakit sa kanya ay patuloy niyang ginagawa sa kapwa niya, gagantihan din siya ng Ama. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Anong silbi ng natutunan kundi sinasabuhay? Anong silbi ng nakamtan kung walang kabuluhan? Anong layon mong mabuti na ginawa mo ito sa kapwa mo na di Ama ang sa'yo'y gaganti? Anong ginawa mong masama na nalingit sa Kanya? Kaya't kung nais mong ikay kalugdan niya, gumawa ka ng tama. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo ang nagpapadaloy ng tao sa dambanang ito, kundi ang naglilingkod sa inyo, ang naghahakot ng tao patungo rito. Sapagkat kayo man mismo, tanungin niyong sarili niyo, ba't naririto kayo? Kahit ayaw niyo na, kapag kumilos ang Ama, paparito pa rin kayo. Buhay bang Ama? Subalit, kung di niya gusto at walang damdamin kayo, sigurado ko, di kayo paparito. Kaya nga, may takda ang lahat dito sa lupa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan, manuot managos buong kalamnan, upang maramdaman nyo, Diyos Amay, buhay, pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong? May bukas pa. Ang bilis ano? Anong araw na po bukas? Huwebes. Kapag nagnanais ka ng mabuti bawat araw, kulang ang oras mo. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang bilis ng oras. Subalit, kapag ikaw ay nag-iisip, napakakupad ng oras. Totoo po ba yan? Subukan po ninyo na nakatungak-ngak at nag-iisip. Sasabihin mo, ay, katagal naman ang araw. Ay, katagal naman ang oras. Samantalang yung iba hindi alam kung paano magpumahog para partihin ang maghapon. Siya'y tagal na tagal. Subukan mong kilalanin at tanggapin mo ang Ama. Mabilis ang oras. Buhay bang Ama? Subukan mong gawin ang tama at marapat. Kulang ang araw mo. Subukan mong magpakatotoo, magdamag di mo namamalayan. Subukan mong tanggapin siya, araw-araw masaya ka. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Kung di nyo mapatotohanan, hindi kayo totoo. Kapag ginawa nyo totoo, mapapatotohanan nyo. Kaya't gawin mo, simulan mo, tingnan mo kundi maganap sa iyo. Para puntahin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Naku, buhe. Sa totoo lang po ay talagang talaga. O, sige po. Sino nga ang... Sige nga, maglingkod ka nga. Pumasok ka nga dito at magsuot ka ng ganire. Pag
Pagkatapos magmostra-mostra ka, para kang artistahin, ano? May magsasabi sa'yo, ano ba, Eka, ayan? Naku, Eka, ano ba yung sinasabi? Meron mga nagsasabi, Diyos ko po, Eka. Diyos ko, ay, kasarap, Eka, kasarap. May nagsasabi, ano, Eka, ay, hindi ko naintindihan. Bahala kayong lahat. Buhay ba nga, ma? Mga mahal! Sabi nga ng ama, wika nga niya, anak, habang hinahanap mo ang aking matwid at katwirang mabuti, natututunan mo ang aking kagustuhan at kalooban. Subalit habang tinatakwil mo ang aking mga aral, kailan may di ka magliliwanag ang buhay. O, sige po, saan kayo ngayon? Bahala kayong mamili. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sapagkat kung walang nagliwanag ang buhay nang dahil sa pagtanggap sa Diyos, Ama, walang maglilingkod sa inyo. Sapagkat kung walang nasiyahan nang dahil sa pagtanggap sa Diyos, Ama, walang maglilingkod sa inyo. Sapagkat kung walang nakakilala sa katotohanan, walang maglilingkod sa inyo. Lahat ng tao'y chismoso, chismosa. Ngunit dahil sa Ama, napipigilan ng dilang matabil na walang kwenta. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, kay hirap ituwid ng mapurol at baluktot ang isipan. Subalit kay daling magtanda ng taong mulat at bukas sa katotohanan. Saan kayo ngayon? Piliin ninyo kung sino kayo at ano kayo. Huwag kayo magagalit, kaya kayo pinamimili. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay, buhay po ba ang Ama? Kanina po, habang ako'y pinatutuyo ng buhok na pinapaypayan ni kapatid, ay sabi ko, wag na ako para akong kinikilabutan, ginikinaw, sama, ramdam ko. Nangangati po ito. Sabi ko, Ama, sa isip ko lang po, nakikipagniga ko sa Espiritu, sa kalooban mo, makapangungusap ako ng mabuti, at hindi po ako mahirapan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang buhay na Diyos. Nagpapakilala, nagpapatotoo siya. Kapag tinanggap mo at kinilala siya, papakilala niyang totoo siya. Oh, kaya kilalanin mo siya. Ano ba naman ang nagnanaknak na sugat na hindi niya mapagbabahaw? Meron ba? Alam niyo po ba yung magbabahaw? Oh, matutuyo, mapapababaw, mapapaibabaw niya yung nagnanaknak, mawawala. Kaya, sa totoo lang, anak, napakasimple pa niyang mata mo, yung iba'y pikit na, nangingitim pa ito. Pero ikaw, kaunti lang ang pula, sa kakakusot mo'y pumula na. Kaya tigilan mo, kung ayaw mo, hindi na kita pababalikan bukas dito. Hindi na kita pababalikin, miat-miya, nakikita kita, sabi mo. Hindi na kita pababalikin dahil hindi tama. Ano po? Hindi tama. Sapagkat yung ugat niyang napwersa at tinamaan, doon sa loob. Kaya po ganyan. Kung gusto mo ipasuri mo sa ENT at sasabihin sa inyo yon, gusto ko nga pasuri mo para makita mo totoo at baka siya ay masumunod na. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat lahat kayo, kung kayo'y bulag, gusto ko'y magliwanag ang mata. Kung kayo'y bingi, gusto ko'y makarinig kayo. Kung kayo'y may sugat, gusto nyo'y gumaling kayo. Kung anong karamdaman nyo'y gusto ko'y papagalito. Kung ayaw nyo, huwag yun. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, bawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Walang taong manggagamot sa dakong ito. Subalit kung anong gagamot ay hindi nyo kilala, di nyo tinatanggap sa puso nyo, paano may magagawa sa inyo? Gusto nyo naman, ora-orada, pagdakay eto na. Tinanggap nyo ba?
Naramdaman nyo ba? Kinilala nyo ba? Sinuri nyo ba? Nawa, magbulay, magnilay kayo. Kaya nga't iniiba ang gawaing pang-espiritual sa gawaing pansanlibutan upang suriin ninyong mainam at katapatan ay kamtan upang kung papaano kayo nagising at nagliwanag, makita nyo at masilayan ang tunay na katotohanan. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong, mga mahal ko. Kung ganang pagkatao ay narinig nyo baga ang mga binigkas na ito. Kung ganang pagkatao ay saan huhubutin ng katalinuhan niya ito. Kaya't kung magninilay at magbubulay kayo, nakadama kayong totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Yan ang dahilan kung bakit kita pinababalik. Pero ang tanong mo kung babalik, kaya sinagot kita. Wag ako tanungin mo, sarili mo kung babalik ka. Sapagkat kung sasabihin kong bumalik ka at napipilitan ka, di mo ako matatanggap na totoo. Ngunit kung bumalik ka sa sarili mo, mararamdaman mo pangungusap ko. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang nakadama, umuwi may galak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat sa mga matatapat. Salamat sa nagiging ganap. Salamat sa tuwirang tumanggap. Salamat, salamat sa inyong lahat. Ang aking pangungusap, tigibin ng galak ang inyong puso. Pangunawa kung sa inyo'y natanggap, walang hindi kayo mawawawaan o tao. Salamat sa tuwinang pagtanggap nyo. Sa aral ko, mga binibigkas sa inyo. Salamat, pakikinabangan nyo ito. Di lamang kapwa nyo, higit kayong tumanggap. Pasubali ko, mga minamahal. Walang nasa't layo na ko sa inyo, na mapahamak ang isa man o maligaw. Kundi ang layon ko'y lahat mailigtas sa inyo. Katutunguhan sa inyo, paroroonan sa wakas ng inyong buhay, na tanging pahiram bilang katawan. Salamat, nawa kayo ay magbulat. Pag nilayan ang saki binibigkas, na kung tatanggapin ninyo magliliwanag. Pagsimikapan niyong tanggapin itong lahat, totoo at tapat ako sa inyo. Marapat at sa inyo'y naging ganap. Tao lamang ang sa akin ay ginamit, na katulad nyo, nakawangis, may mata, may tenga, ilong, bibig siya, may kamay, may paa, buong pagkatao.
Subalit akong hindi ninyo makikita. Kung tatanggapin ninyo, may magagawa ako. Tao, mahal ko kayo. Mahal na mahal, tuwirang walang mali. Walang pupas noon, ngayon at kailanman. Yan ang pasubali ko sa inyong lahat, o tao. Layo ng Ama sa inyo, madama't makilala nyo siya sa pamamagitan ng inyong di nakikita. Makikipagtotoo lamang kayo, makikipagtotoo ako, upang patunayan kong buhay ako. Madama ng puso nyo ako, o tao, upang mabuksan kang sarado. Makilala mo ang layan ko'y ganap sa lahat. Nekaramanayana, 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 at chakaramahaye, olerenayana, nekaramanayana. O aking mga minamahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Sino ang bibigkas nito? Sinong magluluwal sa inyo? Nang ganang binigkas ko tao, upang patutuhanan ko, iba ang wika nyo sa salita ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Bakit mataas at ibinaba ko sa bandang huli? Kataas-taasan ang pinagmulan, nagpakababa sa kalupaan, upang inyong madama ng lubusan. Diyos amang sa iyo'y pinakikilala ko, taong may tigas ang kalooban. Chakarmahali, netkaramaniana, netkaramaniana, netkaramaniana. Buhay bang Ama? Tayo na, mga minamahal. Tayo na po, at tayo'y may gawain mamaya. Happy birthday po sa isang Caps. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Caps o Jojo. Si Caps Jojo po.